So, welcome po to our newbie program. So, I'm your newbie mentor, Jonathan Ruiz. So, to give you a little bit of my background, so I retired at the age of 30. Recently lang po, last October 31, 2014. And I really want to thank you for joining me to this newbie program. So, I want you to achieve financial freedom as well and to retire someday without any worries, no, na wala kang pera, no, without any worries na masusuportahan mo yung pamilya mo. Okay? So, ito po yung first lesson natin ng newbie program. So, ang first lesson is about money mindset. Ano ba yung tamang definisyon ng pera? And aside from that, I'm going to discuss the foundation of money skills or the steps to achieve financial freedom. So, I hope na mag-enjoy po kayo sa ating first lesson. So, first is, kailangan muna po natin i-define ang money. Ano ba yung naging definition mo ng pera o ng money? Siyempre, habang lumalaki ka, may mga definition, may mga learnings, experiences, education from your parents, from schools, from friends, no? Kung saan ka man, no? From the streets, no? Ano ba yung mga pangkaraniwan and very familiar na naging definition ng money? So, bibigyan ko lang po kayo ng tatlo and then I'll discuss it. So, first is, money is the root of all kinds of evil. Second is, money can't buy happiness. Third, money doesn't grow on trees. So, very familiar yung mga definition na yan. Ako po habang lumalaki ako, no, isa siguro sa maganda na paraan na natuto ako sa paghawak ng pera is yung pagbibigay ng allowance ng magulang for the whole week, no? So Monday pa lang ibibigay na yung 100 pesos na ibabudget ko from Monday to Friday, no? Kailangan mapagkasya ko yon. Pero you know what? Sometimes, no, 50% of it nasi-save ko pa siya. Pero the problem is pagka meron akong savings and merong peryahan, I'm going to the perya and then magko-color game, no? So mauubos din yung pera na na-save ko for 5 days. Pero balikan po natin. So sabi doon, money is the root of all kinds of evil. The truth, no? Sinabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sabi doon, for the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered themselves and pierced themselves with many griefs, no? So ang problema po is the love of money. So malinaw na malinaw doon na sinabi, love of money is the root of all evils. So hindi po ang pera itself or ang money itself ang causes ng evil deeds, no? Ng crime, no? Yung pong taong humahawak ng money o ng pera, yun yung nagkokos ng evil. Hindi naman pwedeng maging kutsilyo ang pera. Hindi rin pwede itong maging baril. Siyempre, yung may hawak nito, bumili ng baril at ng hostage. Siyempre, yung may hawak ng pera, bumili ng kutsilyo para makapang-hold up sa bata nagtitinda ng pandesal. No? Hindi yun yung pera na naging kutsilyo. Okay, akin na yung pera mo. Hindi eh. No? Nasa tao na humahawak po ng pera. So, pero kung babaguhin mo yung money mindset mo, money can help others, can serve others. No? Paano? Kung merong batang nangangailangan ng tuition fee, kulang ang pan-tuition. So you have money to help. Paano kung merong may sakit sa ospital na kailangan niya ng pampagamot? Anong gagawin mo? No? Kung meron kang money, meron kang pambigay, then dagdagan mo. Nakatulong ka pa sa may sakit. Pangatlo, pwede ka ring mag-donate sa mga charity kung meron kang money. So, money can be a useful tool talaga. No? Kailangan mong baguhin yon. So, the love of money is the root of all evil. But money can be a useful tool. No? Then, next po is, money can't buy happiness. So, very familiar. Well, this is half true, half false. Naniniwala kasi ako na if you are not happy right now, you will never be happy wherever you go.
So, yung money po is an instrument of happiness. Can be an instrument of happiness. Why? Because it can buy your basic needs. It can buy your wants. It can help you to put your own business. Bakit yung mga OFWs hindi makauwi ng Pilipinas? For the reason that they don't have money. They have lacking capital. No? So, ngayon, kung ang gusto mo naman makipag-date, no, sa girlfriend mo, paano mo siya i-date in an expensive restaurant if you don't have money? So, money can buy happiness. No, sabi nila. But money can buy an expensive food in a restaurant, can buy an grande vacation. But, magiging malungkot, magiging lonely or sad yung paggamit mo ng pera. Kung pupunta ka sa expensive restaurant, wala kang kasama. Inindiyan ka ng date mo. Or, no, naging grande vacation ka, hindi mo naman kasama ang family mo. So, loneliness yon. So, use money as an instrument of happiness. No? So, third, very familiar. No? Money doesn't grow on trees. No? So, that's the reason na ito po ang settings natin today. I know all of you are very familiar with this because this is a lacking beliefs. Ito yung mga paniniwala ng mga magulang natin. No, the money is hard to earn. No. Well, this is half true, half false ulit. Bakit? No? Ito yung limiting beliefs ng financial pocket mo. I think kailangan nating i-widen yung paniniwala na yon. Bakit? Kasi it is hard to earn talaga. Pero kung gagawa ka ng paraan para ma-earn yung money, no? Madali lang siya. Kagaya ng program na to, na-create ang newbie lesson program kasi meron pangangailangan, no? Nag-create ng passive income yung newbie program at nakapag-donate pa tayo ng 10% ng investment fees. 'Di ba? Madali lang naman. Pangalawa, kailangan lang naman i-develop mo yung sarili mo. No, kailangan mo ng specialized skills para makapag-create ng money machine. No, iwa-widen mo yung kaalaman mo sa pera. Then, if you look at manufacturing of printed money, no, kung paano piniprint ang money, no, it is a combination of 75% cotton and 25% linen. And then, you combine it with all other materials such as fabrics and inks, etc. etc. So, kung walang trees, wala po talaga literally money. But, soon, no, magi-start na po yung mga cashless transactions. I think Sweden is the first country na magkakaroon sila ng, no, lahat online, lahat through cards, so wala nang paper money. But, again, no, money doesn't grow on trees. It can grow on your trees. Sa yung financial pocket. No? So ngayon, pag naitama mo na yung money mindset na yon, yung mga definition na to, then we can move dun sa mga money skills or yung steps to achieve yung financial freedom na hinahanap. Ang sarap pong mabuhay na yung pera is an additional bonus na lang. No? Makakapag-provide ka sa family mo, makakauwi ka ng Pilipinas, kasama mo sila, no? Pagtapos makakatulong ka sa ibang tao, no? Magki-create ka ng environment na financially free. Siguro wala na pong crimes na mangyayari, wala na pong masyadong problema, o we combat the poverty. So sasamahan niyo po ako dun sa mission and vision ko, no? To help every Filipino OFWs to come home. And to help every Pinoy's, no, learn financial literacy. So, now, let's move on to the foundation of money skills. So now, I think you are ready, no, to learn the foundation of money skills. So, ito po yung triangle na foundation, no? Doon muna po tayo sa pinakamababa, sa sumunod na level, at doon sa final level. So, let's check yung first three foundation. So, first foundation is value it. You need to value money.
Why? Kasi kung hindi mo alam kung paano mo i-value to, ano ba yung value ng pera sa buhay mo, hindi mo mauunawaan yung mga next steps na yon, no? So, I have one question. Kung makakita ka ba ng piso sa sahig o sa dadaanan mo, pupulutin mo ba ito? Siyempre, malamang hindi, no? Kasi wala nang value yung 1 peso ngayon. Hindi ka na makakabili ng candy na store, no? Pero the truth is, kailangan mo pa rin maintindihan at maunawaan ang value ng 1 peso. That 1 million peso will never be completed without 1 peso. No? If you can value a penny today, you are ready to value millions of money in the future. Those money that will flows into your life can be easily managed and controlled. Madali na lang yon. Pagka doon pa lang sa maliliit na pera o hinahawakan mong pera ngayon, binavalue mo na. Mas madaling hawakan o mas madaling i-manage at i-control ang pera kung habang meron ka palang maliit na pera ngayon, hinahawakan mo na siya at inaayos mo na yung financial status mo. Okay? Second foundation, control it. Sino ba ang nagkukontrol ng money? Or, on the other way around, ikaw ba ay kinukontrol ng pera or money? No? So ngayon, pag may lumabas na bagong iPhone, no? Kalalabas lang ng iPhone 6, dito sa Europe, every time na naglalabas ang Apple ng bagong gadget, makikita mo yung queue line, sobrang haba. No? Probrekto to Baklaran siguro. No? Ngayon, dapat ang unang-una mong itanong sa sarili mo, do I need this gadget? Kailangan ko ba ito? Or, hindi yung, eto na, paycheck na, bili ko na ng bagong iPhone. Ang tanong, meron ka bang ipon? No? So, dapat, i-check mo yung sarili mo. Ano ba yung mga needs mo at ano ba yung mga wants mo? No? I-control mo yung pera, hindi ikaw yung kukontrolin ng pera. No? So, being materialistic, no? Siguro, ikaw yung kinukontrol ng pera. No? Ang dami-daming mga OFWs, no? Na nakasalamuha ko, nakita ko, ang dami-dami nilang necklace, bracelet, no? Pero i-check mo yung bank account nila o yung wallet nila, I don't know kung may laman yan. So, the important thing is, you know how to budget then. Dito na papasok yung budgeting. Ano yung monthly budgeting mo? Alam mo ba kung saan pumunta yung paycheck mo at the end of the month? Hindi yung wala ka pa sa katapusan, nasa akin senas ka pa lang, no? 15 pa lang ng buwan, ubos na yung paycheck mo. Wala ka ng hawak, mangungutang ka na, gagamitin mo na ang credit card mo. Well, kung nandudun ka sa status na yon today, I challenge you, no, to make your own budgeting. So, I'm going to give you an Excel, which is the cash flow budgeting Excel. So, ilagay mo dun yung active income mo, ano ba yung passive income mo, ano ba yung expenses mo, ano ba yung mga fixed costs mo. No? I-check mo yan. Kailangan alam mo pag lumabas yung pera mo kung saan napunta. Alam mo rin yung pumapasok na pera kung saan nanggaling. So, ganun mo kukontrolin yung pera. Of course, hindi ko sinasabi na kailangan, no, sobrang maghigpit ka ng sinturon, no, na kailangan sobrang kuripot. No, hindi ganon. Ang kailangan mo lang is i-check if you can afford yung isang bagay. No? Siguro yung unang-una mong i-check is yung lifestyle mo. No? Kung every time mag-Starbucks coffee ka ba, o gagawa ka na lang ng coffee sa bahay, or magre-restaurant kayong mag-anak, or magluluto ka para sa pamilya mo. Napasaya mo pa sila. Na-try mo pa kung meron kang possibility na maging chef ng isang restaurant. No? So, yun yung mga bagay na kailangan mong i-check at kailangan mong pag-aralan. No? So, yung third foundation is save it. No? Ngayon, dahil alam mo na nga kung saan pumapasok
at lumalabas ang pera mo. Kung paano pumapasok at lumalabas to, meron ka ng cash flow budgeting, alam mo na yung monthly expenses mo. Ngayon, you need to save. No? So, ang dami-daming formulas, no, na famous sa mga financial advisors na binibigay nila. O, eto yung isang formula. Income minus savings equals expenses. Ang tanong, ina-apply mo ba to? No? Halos lahat yata ng financial advisor, you will hear that formula. Or another formula is 10%, 20%, 70% prosperity formula or abundance formula. No? Na pagdating ng paycheck mo, 10% goes to tithes, 20% goes to your savings or growth funds, then 70% for your living expenses. So nagbigay po ako ng example, no? Makikita mo 'yan dun sa article ng newbie lesson program na to. So i-check mo kung ano ba yung nababagay na formula na pwede mong gamitin. Importante po na meron kang monitoring and tracking of your spending every month. Bakit? Para makita mo kung saan mo ika-cut, no? Yung mga costs na nagpapalaki ng mga gastusin mo. No? Once na nalaman mo kung nasan yon, saan ba? Sa pagkain ba? Sa electricity ba? Sa utilities ba? Sa tubig ba? Sa wifi connection ba? Sa Dabar Cards outing ba? So, yan yung mga importanteng malaman mo. Once nakat mo na yung expenses, then, madali nang mag-save. No? Paano ka mag-save kung nasa quincenas pa lang, ubos na yung paycheck mo? Wala ka nang pwedeng ilagay para sa investment. No? That's very important. So, maraming salamat po. I hope na may natutunan kayo sa first newbie lesson program natin. Maraming pa po tayong pag-aaralan. Maraming pa po tayong kailangang matutunan. No? So, I want you to reflect dun sa lesson na to. And then, ang ganda-ganda po ng future, no? Para sa bawat isa sa atin, para sa mga newbies. And I really want to encourage you as well to share. Please share, no? Kung meron kayong mga kaibigan, kung meron kayong mga friends na interested matuto about money mindset, about how to start investing, please do share this lesson. Please do share this program. Ito lang po yung way ko to contribute something and make an impact sa buhay ng mga OFW, sa buhay ng mga Pinoy. Gusto ko pong maging successful ang bawat newbies, ang bawat Pinoy, and ma-achieve nila yung financial freedom sa buhay nila. No? Para po makombat natin yung poverty. Kung lahat po kumikita ng tama, maayos ang pagpasok ng pera, walang problema sa pamilya, walang problema sa paligid natin, then this place will be a better place and a better world para po sa mga magiging anak natin and for the next generation to come. So together, we can achieve financial freedom. Sincerely yours, Newbie Mentor, Jonathan Ruiz.